Natunto ng GMA News sa Samal Island sa Davao del Norte ang pamilya ni June Bersabal na dinukot at pinatay di umano ng Davao Death Squad noong 1997 batay sa mga testimonya ng mga self-confessed hitman na sina Edgar Matubato at retired SPO3 Arturo Las Cañas. Umaasa ang pamilya na mabibigyan pa ng hustisya ang pagkamatay ng kanilang padre de pamilya. Dati na raw nagduda ang Commission on Human Rights sa Davao sa kwento ng mga pulis tungkol sa sinapit ni Bersabal. Live mula sa Davao City, may exclusive report si Maki Tulito. Maki? Ang sinabi kanina ng pamilya Bersabal ay sana raw ay matulungan sila na buksan ulit ang kaso ng pagpatay dahil kahit gusto man daw nilang pagpursigihin ito, mahirap naman sila at wala silang pambayad ng abogado. 9 years old pa lang si Jomar nang dukutin at patayin ang ama niyang si Gaudencio June Bersabal noong 1997. Nang marinig noong nakaraang taon ang testimonya ni Edgar Matubato kung paano pinatay ang ama niya sa utos umano ni Nooy Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Paano po pinatay si... Hinuli muna namin sa Kaputian District, katapos dinala namin sa kang Mayor Duterte sa golf. Pagkahuli, pinalo niya ng golf ng pangpalo, naubos yung ngipin. At bakit po pinatay? Dinala namin sa mga akwari. Natulala si Jomar, hindi makakain at makatulog, kaya't 2 buwan siyang nanatili sa mental hospital sa Davao City. Dito po. Nang mabalitaan ang pahayag ni retired SPO3 Arturo Las Cañas na sumusuporta sa testimonya ni Matubato, hindi na raw siya masyadong na-shock. Tumanggi siyang magpa-interview sa harap ng kamera, pero sana raw makamit na nila ang hustisya matapos ang 2 dekada. Si Bernardino Guerrio, kasamahan ng pamilya Bersabal sa religious group na Remnants of God, ang tumulong sa pamilya noon sa paghahanap nila ng hustisya. Kaya nga ma'am, itong mga ebidensya ma'am, tinago ko ito lahat. Hindi kami ma'am nagpakawala ang parang hindi kami wala ma'am na pag-asa. Dahil sa advice ng Supreme namin ma'am, banda huli, ang totoo maglitaw. Sa pahayag ni Matubato, pinapatay daw si Bersabal dahil daw sa pangangamkam umano nito ng lupa sa Samal Island. Sa pahayag naman ni Las Cañas, ito'y dahil anyay notorious na Philippine Constabulary daw ito. Hindi ko yan alam kung ano yung sinasabi nila notorious ma'am. Kasi dito mayon ma'am, nag-operate ng motor. Sa bersyon ni Las Cañas, dinala nila umano si Bersabal kay Duterte. Minura raw ito ni Duterte at saka sinabihan daw sila na patayin ito. Itinapon daw nila ang katawan ni Bersabal at natagpuan na lang ito sa Compostela Valley. Sa bersyon ni Matubato, pagkatapos daw nila huliin noon si Bersabal, dinala nila ito kay Duterte sa isang golf course kung saan hinataw daw ito ni Duterte ng golf club at natanggal pa ang mga ngipin. Pagkatapos daw patayin ay dinala nila ito sa Maakwari sa Davao City na madalas daw paglibingan ng kanilang mga pinapatay. Inimbestigahan noong 1997 ng Commission on Human Rights Davao sina Matubato, Las Cañas at 5 iba pang pulis kaugnay sa pagkamatay ni Bersabal. Duda na noon ang komisyon sa kwento ng mga pulis na napatay si Bersabal matapos tumakas sa kulungan. Nakakonclude tayo na there was murder because may torture na nangyari bago siguro siya pinatay. Yung mga nakita nating pasado would indicate that there was torture maybe or excessive force used. Ngayon sa salaysay ni Las Cañas sa Senate Media, sinabi niyang palabas lang nila ang pagtakas ni Bersabal. Sabi namin kay Inspector Mitra, pirmahan mo lang yung logbook namin na you received the living body of June Bersabal. Pagkatapos nito, isenaryo mo mamayang gabi na si June Bersabal ay naka-escape. Dahil sa gabi ngayon, pag-uwi namin ng Davao, along the way, itatapo namin ang katawan ni June Bersabal. Nangyari po ito. Nakita si June Bersabal, banda ng Compostela Valley. Dahil kulang sa ebidensya noong 1997 ang CHR Davao, hindi nakasuhan sina Las Cañas at Matubato. Nasuspindi lang ang pulis na bantay sa kulungan ng police station. Kulang sa witnesses at saka to present credible testimonies at saka yung ebidensya. Yun lang. Kaya ang recommendation natin is archive
So we could open this case, the investigation of the case should evidence warrant. Si Father Amado Picardal na 16 na taong tumira sa Davao City, 2 beses daw nakakita ng mga biktima ng tinaguriang Davao Death Squad. Sa mga ulat na nakalap ni Picardal mula sa media at mga kwento ng napaslang di umano sa Davao, umabot daw sa mahigit 1,400 ang napatay ng DDS mula 1998 hanggang 2015. Hindi pa raw kasama rito ang mga napatay ng DDS sa ibang lugar. Sa bilang na ito, mahigit 130 di umano ang menor de edad at ang pinakabata, 12 anyos. Karamihan naman sa mga biktima mahihirap at napaslang dahil sa petty crimes tulad ng pagnanakaw. Para sa akin, it was a war on the poor, no? The war on criminality, yung mga maliliit na tao lang, no? Hindi kasama yung mga big time. Kasi ang mga tinawag na killing fields were urban poor areas. At saka, yung mga minors, actually there were mga 132 minors. Ayon naman sa Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, may pastoral letter ang simbahang Katolika 15 taon na ang nakararaan kung saan nakasaad ang mga sikreto di umanong pagpatay ng mga kriminal sa Davao City. May petsang November 2001 at pamagat na Thou Shall Not Kill, nagpahayag ng pagkabahala ang simbahan sa serye di umano ng mga pagpatay sa lungsod. Dati nang ipinagkibit-balikat ng Malacanang ang mga alegasyon ni Las Cañas, idala na lang daw ito sa korte. Ayon naman sa CHR, sa paglutang ni Las Cañas ay maaari na nila uling buksan yung investigasyon sa pagpatay kay June Bersabal. Joseph? Maki, anong implikasyon nitong statement ng pamilya at saka sa CHR dun sa kredibilidad nitong si Las Cañas? Well, we were fact-checking naman talaga, Joseph, no? Kaya naman tayo nagpunta sa Samal Island para malaman kung totoo ba na may ganitong kaso na naganap katulad ng ikinikwento nitong si Las Cañas. So, pagpunta nga natin doon, meron naman talagang pamilya na 2 dekada na nga naman na naghahanap ng hustisya. Maliban doon, inimbestigahan pa ng Commission on Human Rights 2 decades ago. So, yung ganito, it gives credence a little bit, I guess, no, dun sa sinasabi ni Las Cañas dahil meron ngang naganap na pagdukot at pagpatay sa isang dating Philippine constabulary. Pero, I don't know, no, depende na siguro sa kung ano yung... kasi maliban kasi doon, may mga... Totoo nga may ganung biktima, pero medyo kung papansinin natin, yung mga detalye, or at least ibang detalye na sinasabi ni Matubato at pati na nitong si Las Cañas, there are details na magkaiba. So, depende na siguro sa isasagawa pang mga investigasyon kung ano yung magiging impact nitong paglutang ng pamilya ni June Bersabal. Joseph. Maki, yung pamilya, 20 years naghahanap ng hustisya, no? Ano ba yung plano nilang gawin doon sa pag-amin mismo nitong si Las Cañas at earlier ito si Matubato na umamin sila na sila mismo yung nagpapatay doon sa kanilang ama? Pasensya na, Joseph, nasa may gilid kasi ako ng kalsada. Kung pwede mo lang ulitin yung tanong mo. Okay. Ano ngayon yung planong gawin ng pamilya? Kasi for 20 years, naghahanap sila ng hustisya. Walang umaamin kung sino na pumatay dun sa kanilang ama. Ngayon, lumantad, at least yung 2, ang sinasabi nila, kami yung pamatay sa tatay mo. Anong planong gawin ng pamilya? Alam mo kanina, Joseph, gusto nila, marami silang gusto na mangyari sana dun sa kaso ni June Bersabal. Kaso, ang lagi nilang sinasabi, yung limitasyon kasi nila ay mahirap sila. Alam mo naman, kapag maghahabol ka ng kaso dito sa Pilipinas, unang-una kailangan mo ng abogado. Wala naman daw silang pambayad ng abogado. Alam mo, extra challenge kasi kahit na yung pamasahe, halimbawa, na tatawid ka mula pa sa Samal Island, you take the barge para magpunta sa Davao City. So, ang gusto nila ay of course ma-reopen, kaso medyo limitado yung pwede nilang gawin dahil because of financial reasons, Joseph. Okay. So, alam mo talagang yung problema ng ating ibang mga kababayan, no, mahal ang hustisya sa ating bayan na to. So maraming salamat, Maki Pulido.